Hello mga ka-wonder! O, diba? Wala na akong konti na lang yung iniipit ko na ano ko. Ayan, for today's video, ay, syempre, para maliwanagan na po ang lahat. Yan. Kasi talaga, grabe, hindi ko akalain na magkakaroon kami ng issue na ganito ni Wonder Daddy. Doon sa nag-umpisa ng issue, yung sa lalaki na nag-comment. Yan. Tawa kami ng tawa dito sa mansion pag nababasa namin yung mga comment niya. Grabe, hindi ko alam, hindi ko siya kilala eh. Ni-stalk ko yung FB niya. Hindi ko siya kilala. Hindi rin siya iwan ko kung taga dito siya sa amin kasi dito kasi mga ka-wonder, pag andito kami sa bahay, andito lang kami lagi sa bahay ni Wonder Daddy, busy, kakaisip kung anong gagawin namin na content. Lalong-lalo na ngayon, bubuksan na po yung San Carlos branch namin ng Sabon Station. Talagang kapag dito kami sa bahay, hindi kami lumalabas. Kaya hindi namin alam yung nangyayari sa labas namin. Tapos, kapag lumalabas naman kami, diretso labas lang kung saan kami pupunta, ganun, magkasama kami lagi ni Wonder Daddy. Tapos nagulat ako, nag-comment doon sa video namin na kung saan dumating na yung bago naming kasama. Yun nga yung vlog ko nung nakaraang araw na si ate ko, yung pumalit kay Ate Banji. Tapos yun na nga, grabe yung issue. Pati kami nagulat, hindi namin inasahan yung ganong issue. Hindi namin namalayan kasi how many years na kami ni Wonder Daddy, ni minsan hindi namin pinag-awayan, yung silos-silos, babae, lalaki. Hindi kami nag-away niyan, 14 years na kami ni Wonder Daddy. Ni minsan, hindi kami nag-away tungkol sa babae, tungkol sa lalaki, ganyan. Kasi alam niyo na this, buhay ako ni Wonder Daddy, buhay ko din siya. Hindi lang halata, hindi lang kami sweet-sweetan, ganun kasi ganun kami. Hindi kami talaga na gano'n na sweet-sweetan, kasi ako lalo na ako, hindi ako sweet. Tapos, doon naman sa mga nagsasabing, kaya ako nagpa-sexy, ganun, kasi, dahil nga dun sa issue na yon. Ayan mga ka-wonder, sasagutin ko yan. Kaya po ako nagda-diet kasi di ba nagpa-check up kami ni Wonder Daddy. Ako po kasi mataas yung creatinine ko, tapos yung uric acid ko. Ayan, sinadjisan din ako ng yun nga na kailangan kong magbawas ng kasi nung unang-una pa akong nagpa-check up, sabi na ng doktor na kailangan ko ng magbawas ng kain kasi nga lagi sumasakit dito ko sa likod ko. Siguro yung iba doon yung bigat ko. Kasi makaka-wonder, ang sarap kumain lalo na kapag gulay yung ulam ko, kaya hindi ko naiiwasan. Kaya yun, nung nagpa-check up kami, nalaman ko na gano'n yung naramdaman ko. Kaya sinimulan na namin yung tawag ng pagbabawas ng mga carbs. Gano'n, may mga high carbs. Nagbabawas na kami ni Wonder Daddy. Sakto naman yun na day off ni Ate Banji. Yung nangyari na yun na pagda-diet ko, nasakto siya sa pag-day off ni Ate Banji. Tapos, yun na, nagawa na ng issue na gano'n na kaya daw biglang umalis si Ate Banji kasi daw nalilink daw siya kay Wonder Daddy. Tapos nagsisilos daw ako sa kanya. Ayan, dami ng mga negative na comments. Tapos yung iba din na nagsabi na halata naman sa ko na problematic daw ako. Problematic po ako kung alam niyo po ba kung ano yung pinoproblema ko? Pinoproblema ko kung paano pa kami yumaman, charot. Yan lang yung pinoproblema ko. Pero never kong pinoproblema ang babae o kung ano-ano pa sa buhay namin ni Wonder Daddy. Hindi kami ganon. Ni minsan wala kaming pinag-awayan tungkol sa mga ganyan, silos-silos. Never po kahit isang beses hindi nangyari yun sa amin ni Wonder Daddy. Siguro nag-aaway kami tungkol sa pera, ganyan, kapag lalo na halos wala na kaming makain noon. Yun talaga, halos maghiwalay kami ni Wonder Daddy dahil sa sobrang hirap po ng buhay namin noon. Kaya ito, sa mga nagtatanong kung bakit biglaan yung pag-alis ni Ate Banji, di ba? Umalis siya dito last week sa amin Friday ng tanghali kasi nga magdi-day off sana siya. Ang day off niya na usapan namin is
Saturday, Sunday, Monday, at saka kailangan tatlong araw. Kailangan bumalik siya ng Tuesday kasi nga busy kami dahil sa bubuksan namin sa San Carlos. Sabi namin, usapan ko sa kanya, Ate Banji, kailangan makabalik ka ng Martes kasi lagi kaming umaalis, walang kasama si Juan. Tapos, ay mga ka-wonder, kasi papakita ko rin dito yung conversation namin ni Ate Banji para sa matanggal na yung mga haka-haka nyo, yung mga sobrang maritis dyan, lalo na yun sa lalaki na nag-comment na yun. Grabe, iwan ko, ano bang nangyari sa'yo? Updated ka sa buhay namin. Mas updated ka. Ako, hindi ako updated. Kami dito sa bahay, hindi kami updated. Kaya tawang-tawa kami sa comment mo, grabe ka. Tapos, ayun nga, ito nga, nung hindi siya makabalik, dun sa, siya na, Miyerkules pa daw siya babalik, syempre, parang naano ako kasi, tuwing magdi-day off siya kasi, ganun kahaba yung day off niya, minsan 5 days, ganun. Syempre, naaawa ako kay, Wonder Kasambahay Vlog. Siguro sabi ko, bago naman ako nagdesisyon na tanggalin, ayun nga, na hindi na siya papasukin, inisip ko rin na tuwing magdi-day off siya, parang hirap na siyang makabalik. Parang yun nga, naikwento niya rin niya sa akin na kapag nagdi-day off daw siya, tapos pagbalik niya dito, parang isang linggo siyang nalulungkot, ganun kasi namimiss niya yung mga anak niya, yung pamilya niya. Kaya yun, nung nag-text siya sa akin ng ganun, siguro kasi nahihiya lang siyang magsabi sa akin na gusto na niyang mag-resign. Kaya sinabi ko, sige, nung na ganun na kung laging ganun kahaba yung day off niya, mapipilitan kaming palitan siya. Tapos nga yung sabi niya na, sige, kung ganun na yung desisyon namin, kukunin na lang niya yung damit niya. Tapos, habang wala pa kaming kasama, siya muna. Kasi, anong tawag nun? Saka na lang siya alis pag may bago kaming kasama. Tapos, sa akin naman kasi, kapag ganun, kasi, sa totoo lang mga ka-wonder, si Ate Banji, talagang nagustuhan namin ni Wonder Daddy yung trabaho niya. Parang pagdating namin dito sa bahay, ang linis, ang sinop, ganun. Tapos talagang andyan na lahat, kakain na lang kami ni Wonder Daddy. Tapos hindi mo na siya kailangang utos-utusan sa mga gagawin niya, nagkukusa talaga siya. Kaya talagang napamahal ako sa kanya, parang itong bahay, kapag wala kami, kampante ako. Kaya nung gano'n na parang naramdaman ko na rin na parang gusto na niyang umalis, parang kahit masakit sa akin, kahit medyo nalungkot ako, parang inano ko na lang na gano'n siguro talaga ang buhay, walang permanente, kasi may kanya-kanya kaming pamilya, may pamilya siya, may pamilya kami. Ganon, hindi naman habang buhay na kahit gusto namin siyang kasama, yan dito siya kasi nga may mga pamilya din siya doon sa La Union. Kaya ayun, sabi ko, siguro ito na yung time. E di ayun, sinabi ko na wag na lang siya papasok. Saka na lang siya pupunta dito pag kinuha niya yung damit niya at saka may sahod na. Para minsanan lang yung biyahe niya. Tapos, ayun nga mga ka-wonder, yun yung nangyari. Kaya biglaan siyang Kasi ang dami rin nagsasabi kasi na sagutin ko daw para matapos na yung issue. Kaya ito na, sana nasagot ko na sa inyo nasagot ko na yung mga katanungan nyo kung bakit po biglang nawala si Ate Banji. Ayun nga, nung naghahanap kami, sabi ng kuya ko sa akin, si Ate Nining na lang daw yung papasok dito kasi sakto, wala din siyang ginagawa. Tapos yun, tinanong namin si Ate Nining kung kaya niya ba yung ginagawa ni Ate Banji na trabaho. Tapos sabi ko, syempre kapatid ko naman siya, imbis na may starting pa, yung pinaka-the best na yung ibibigay ko sa kanya kasi bilang na rin namin kasi nga walang iba, kapatid ko siya. O diba? Ayun mga ka-wonder, sana nalinawan na kayo sa mga marites dyan, sa mga, ano bang tawag sa babae kapag ganun, maritos? Maritos ba ang tawag? Ayun, hindi ko kasi na-memorize yung pangalan nung nag-comment ng lalaki na yun Pero ayan na, sana naliwanagan ka na. Tsaka, sana maging okay na ang lahat. Hindi na kayo porkit daw, mas mas maganda daw sa Ate Banji sa akin. Tapos mukha daw akong tsaka-tsaka, ganun. Ayun mga ka-wonder. Alam nyo, sa akin, wala naman yung ganda, ganyan, yung maganda yung forma ng Sa akin kasi basta nabubuhay ako at saka natutupad ko yung pangarap ko. Alam nyo ba kung sinong idol ko? Ni minsan, hindi naman ako kahit ganito lang ako. Kasi yung
yung isa kasi dyan, yung puso natin. Alam niyo ba mga ka-wonder, sa totoo lang, ni minsan hindi ko naranasang na-insecure sa kapwa ko. Humahanga ako. Parang si Marian Rivera, idol ko yan. Parang wow, paano kaya maging ganyan siya? Parang mga ganun. Alam niyo mga ka-wonder, kapag may nakikita akong mga tao na mga magaganda, mga gwapo, napapatitig ako, wow, ang gwapo, ang ganda. Pero minsan hindi ako nanlait sa kapwa ko, hindi gaya nung iba, grabe makapanlait. Pero mas grabe pa sila kaysa nilalait nila. Ba't ganun kayo? Grabe kayo. Minsan, hindi ko naramdaman yun sa puso ko, yung laitin yung kapwa mo. Tapos, kung makapanlait ka, akala mo kung sino ang pero mas malala ka pa kaysa nilalait mo. Bakit kaya ganun, may mga ganung mga tao, no? Kaya siguro mahirap din kasi yung mga puso natin. Ako mga ka-wonder, hindi ko sinasabing perfect ako kasi yung mga ganyang mga bagay, parang sa akin, hindi ako perfecto, pero ni minsan talaga, sa kapwa ko, ni minsan, wala akong wala akong nilalait, wala akong pinagsasabihan ng masasamang salita, na makakapanira sa kanila, na minamaritis ko yung yung mga buhay nila. O di ba mga ka-wonder? Ang sarap kayang mamuhay na yung sarili mo lang yung pinapakialaman mo, hindi yung buhay ng kapwa mo. O yun lang mga ka-wonder, sana naliwanagan na kayo sa issue ni Wonder Daddy at saka ni Ate Banji.